Pagkatapos pumanaw ng aking asawa, si Floyd, dumalaw ang mga anak niya sa akin. Gusto namin ang lahat ng ari-arian, ang negosyo, lahat, sabi nila. Pinakiusapan ako ng abogado ko, si Attorney David, na lumaban. Sabi ko, ibigay ninyo na sa kanila lahat. Akala ng lahat na baliw na ako. Sa huling pagdinig, pinirmahan ko ang mga papeles. Nakangiti sila hanggang sa nanlata ang mukha ng abogado nila nang mabasa niya. Masaya akong naririto kayong dalawa. Subaybayan ninyo ang kwento ko hanggang sa dulo at i-comment ang lungsod kung saan ninyo ito pinapanood para makita ko kung gaano nakalayo ang narating ng kwento ko. Sariwa pa ang mga bulaklak sa libing nang magpasya silang sirain ako. Umupo ako sa leather na upuan ni Floyd sa opisina niya sa bahay, ang upuang iyon kung saan niya ginugol ang hindi mabilang na gabi sa pagre-review ng mga dokumento ng negosyo at pagpaplano ng aming kinabukasan. 22 taon ng pagsasama at ngayon ay kailangan kong magpanggap na ang dalawang lalaking nakatayo sa harap ko ay may karapatang magpasya sa aking kapalaran. Si Sandro, ang panganay na anak ni Floyd, ay isinuot ang kamatayan ng kanyang ama na parang mamahaling damit, perpektong naayon sa kanyang kapakinabangan. Sa edad na 45, taglay niya ang parehong tindig na minsan ay taglay ni Floyd, ngunit wala ni katiting na init. Ang kanyang matalas na kulay abo ng mga mata ay lumibot sa akin na may malamig na kalkulasyon ng isang negosyanteng sinusuri ang isang hindi magandang puhunan. Elena, sabi niya, ang kanyang boses ay may tono ng panlalait na kinamuhian ko na sa mga nakaraang taon. Kailangan nating pag-usapan ang ilang praktikal na bagay. Si Marco, 3 taon na mas bata, ngunit tila mas matanda dahil sa kanyang nalalagas na buhok at malambot na panga, ay tumayo sa tabi ng kanyang kapatid na parang isang tapat na tenyente. Kung saan si Sandro ay matutulis na gilid at kalkuladong galaw, si Marco naman ay pasibong pagiging agresibo na nababalot ng pekeng pag-aalala. Alam naming mahirap ito, dagdag ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng sintetikong pakikiramay. Ang biglaang pagkawala ni Papa, nahihirapan tayong lahat. Na parang sila ang nakahawak sa kamay ni Floyd noong mahahabang gabi sa ospital. Na parang sila ang nagbigay ng mga mahihirap na desisyon tungkol sa mga gamutan at pamamahala sa sakit. Dumalo sila sa libing, siyempre. Si Sandro ay lumipad mula sa kanyang law practice sa Maynila. Si Marco naman ay nagmaneho mula sa Cebu kung saan siya nagpapatakbo ng isang malabong negosyo sa konsultasyon. Ngunit noong 3 buwan ng pagkakasakit ni Floyd, noong talagang mahalaga, ako ay nag-iisa. Anong klaseng mga praktikal na bagay? Tanong ko, kahit na may malamig na bagay na nagsisimula ng bumaba sa aking sikmura. Nagpalitan ng tingin sina Sandro at Marco, isang tahimik na komunikasyon na pinagkadalubhasaan sa mga dekada ng mga ibinahaging sikreto at mutual understanding. Iyon ang uri ng tingin na nagbubukod sa lahat ng iba pa sa silid, lahat ng tulad ko. Ang ari-arian, sabi ni Sandro ng simple. Ang mga ari-arian ni Papa, ang mga property, ang mga interes sa negosyo. Kailangan nating ayusin kung paano ipapamahagi ang lahat. Naramdaman ko ang paghigpit ng aking mga daliri sa mga braso ng upuan ni Floyd. Ang leather ay makinis na dahil sa mga taon ng kanyang mga kamay sa parehong posisyon at nakakita ako ng ginhawa sa pamilyar na tekstura na yon. Pinag-usapan namin ito ng malawakan ni Floyd. Tiniyak niya sa akin na lahat ay inasikaso na. Oo nga, sabi ni Marco, ang kanyang tono ay nagpapahiwatig na may mali sa aking pag-unawa. Nagbigay si Papa ng mga probisyon, ngunit marahil ay hindi niya ipinaliwanag ang buong komplikasyon ng sitwasyon. Si Sandro ay kumuha ng isang Manila folder mula sa kanyang briefcase at inilagay ito sa desk ni Floyd, ang parehong desk kung saan hinahalikan ako ni Floyd paalam tuwing umaga sa loob ng 22 taon. Ang folder ay makapal, opisyal ang dating, nakakatakot sa paraang palaging ginagawa ng mga legal na dokumento. Malinaw ang habilin, patuloy ni Sandro, binubuksan ang folder ng may theatrical precision. Ang bahay dito sa Maynila, tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 15 milyong piso, ay mapupunta sa aming dalawa ni Marco ng magkasama. Ang villa sa Boracay, 12 milyong piso, ay mapupunta rin sa amin.
Ang mga asset ng negosyo, halos 8 milyong piso, ay ipapamahagi rin sa aming dalawa. Bawat numero ay parang isang pisikal na suntok sa akin. Ang aming tahanan, ang lugar kung saan kami ni Floyd ay bumuo ng aming buhay, kung saan kami ay nag-host ng mga Christmas dinner at anniversary party, kung saan kami ay nag-uusap tungkol sa pagtanda ng magkasama, nawala na. Ang villa kung saan kami ay nag-honeymoon, kung saan namin ipinagdiwang ang aming ika-10 anibersaryo, kung saan sinabi ni Floyd na mahal niya ako sa unang pagkakataon, nawala na. At ako? Tanong ko ng tahimik. Nag-alinlangan si Marco, ngunit nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Sandro. Well, natural. Mayroong life insurance policy, 4 milyong piso. Dapat ay higit pa iyan sa sapat para sa iyong mga pangangailangan sa hinaharap. Mart milyong piso para sa isang 30 taong gulang na babae na isinuko ang kanyang karera upang suportahan ang pamilya ng kanyang asawa. Para sa isang taong ginugol ang huling 2 dekada sa pamamahala ng tahanan ni Floyd, pag-host ng kanyang mga business associate, pag-aalaga sa kanyang karamdaman. 4 milyong piso upang magsimula muli. Naiintindihan ko, sabi ko, kahit na hindi ko talaga naiintindihan. Hindi ito tama. Nangako si Floyd sa akin na aalagaan ako na hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa seguridad o katatagan. Hindi ito personal, Elena, sabi ni Marco. At ang pekeng lambing sa kanyang boses ay nagpatindig ng balahibo ko. Talagang nais lang ni Papa na manatili ang mga ari-arian ng pamilya sa linya ng dugo. Naiintindihan mo? Linya ng dugo. Na parang ang 22 taon na ginugol ko bilang asawa ni Floyd, bilang stepmother ni Sandro at Marco, ay walang halaga. Na parang ang pag-ibig at pangako ay somehow less valid kaysa sa genetics. Siyempre, dagdag ni Sandro, hindi kami mga walang puso. Maaari kang manatili sa bahay sa loob ng 30 araw habang inaayos mo ang mga gamit mo. Sa tingin namin ay higit pa iyan sa patas. Patas? Sa tingin nila ay patas ang 30 na araw upang alisin ang isang buhay. Tiningnan ko ang paligid ng opisina, tinitingnan ang mga pamilyar na detalye na malapit nang mapunta sa iba. Ang bookshelf kung saan itinatago ni Floyd ang kanyang mga first edition novel. Ang bintana na nakatanaw sa hardin na aming pinlano ng magkasama. Ang maliit na larawan sa kanyang desk, hindi ni Sandro o Marco, kundi ni Floyd at ako sa aming araw ng kasal. Pareho kaming tumatawa sa isang bagay na hindi ko na maalala. Mayroon pang isang bagay, sabi ni Sandro. At ang isang bagay sa kanyang tono ay nagpatayo sa akin. Kumuha siya ng isa pang dokumento mula sa folder. Mas maliit ito, ngunit somehow mas masama ang pakiramdam. Nagkaroon si Papa ng malaking medical bills noong huling karamdaman niya. Karamihan dito ay nasagot ng insurance, ngunit mayroon pa ring humigit kumulang 3.5 milyong piso na hindi pa nababayaran. Dahil ikaw ang kanyang asawa at ipagpalagay na magkasama kayong gumawa ng mga medikal na desisyon, ang ospital at mga doktor ay humihingi sa iyo ng bayad. Ang silid ay tila bahagyang umikot. 3.5 milyong piso sa utang na mayroon lamang 4 milyong piso mula sa life insurance upang bayaran ito. Iiwan nito ako ng 500,000 piso upang muling buuin ang aking buong buhay. Ngunit sigurado ang ari-arian, nagsimula ako. Ang mga ari-arian ay nakatali sa probate. Si Marco ay sumabat ng maayos. At dahil sa mga tiyak na tuntunin ng habilin, ang mga utang na ito ay itinuturing na hiwalay sa mga minanang ari-arian. Nakakalungkot, ngunit iyon ang legal na paraan. Nakatitig ako sa kanilang dalawa, ang dalawang lalaking ito na tumawag sa akin na nanay sa libing ng kanilang ama 3 araw pa lang ang nakakaraan. Si Sandro na may perpektong nakapress na suit at malamig na mga mata. Si Marco na may malambot na tampok at boses na nagpapahiwatig ng pag-aalala habang naghahatid ng kalupitan. Kailangan ko ng kaunting oras para isipin ito, sabi ko sa wakas. Siyempre, sabi ni Sandro, tumayo at inayos ang kanyang jacket. Maglaan ka ng lahat ng oras na kailangan mo. Ngunit alalahanin, ang 32 araw na orasan ay magsisimula bukas at ang mga medical bill na iyon. Mabuti, habang tumatagal, mas nagiging komplikado ang mga bagay-bagay.
Iniwan nila akong mag-isa sa opisina ni Floyd. Napapaligiran ng mga multo ng aming buhay ng magkasama at ng nakakalugmok na bigat ng aking bagong realidad. Nakakabingi ang katahimikan. Walang ginhawa, walang katiyakan, walang mungkahi na marahil ay maaari kaming magtulungan upang makahanap ng solusyon na nagbibigay pugay sa parehong kagustuhan ni Floyd at sa aking pangunahing pangangailangan ng seguridad. Umupo ako doon habang ang liwanag ng hapon ay lumilipat sa silid, lumilikha ng mga anino na tila nanunuya sa liwanag na minsan naming pinagsaluhan dito. Nahanap ng mga kamay ko ang maliit na drawer sa desk ni Floyd kung saan niya laging itinatago ang kanyang mga personal na gamit. Sa loob, sa ilalim ng mga lumang resibo at business card, nahawakan ng aking mga daliri ang isang hindi inaasahang bagay. Isang maliit na susi na hindi ko pa nakita noon. Ang susi ay gawa sa lumang tanso, makinis na dahil sa paghawak. Hindi ito tumutugma sa anumang kandado na maiisip ko sa bahay, ngunit itinago ito ni Floyd sa kanyang pinakapribadong lugar. Bakit? Habang tinitingnan ko ang susi sa liwanag, napansin ko ang kotse ni Marco na naroon pa rin sa driveway. Sa pamamagitan ng bintana, nakita ko siyang nakatayo kasama si Sandro sa tabi nito, magkadikit ang kanilang mga ulo sa masiglang usapan. Nagdiriwang sila, napagtanto ko, hinahati ang kanilang mana, pinaplano kung ano ang gagawin nila sa kanilang bagong yaman. Wala ni isa sa kanila ang tumingin pabalik sa bahay kung saan ang kanilang stepmother, ang asawa ng kanilang ama, ay nakaupo ng mag-isa kasama ang mga guho ng kanyang buhay na nakalatag sa harap niya. Ngunit habang pinapanood ko silang magmaneho palayo, may kakaibang nangyari. Sa halip na ang pagkad, ngunit habang pinapanood ko silang magmaneho palayo, may kakaibang nangyari. Sa halip na ang pagkadismaya na inaasahan kong maramdaman, isang ibang damdamin ang nagsimulang mamuo. Nagsimula ito ng maliit, isang bulong lamang sa likod ng isip ko, ngunit ito ay lumakas sa bawat pagdaan ng sandali. Akala nila nanalo sila. Akala nila ay matagumpay nilang binura ako sa pamana ni Floyd, ginawa akong wala kundi isang istorbo na kailangang pamahalaan sa pinakamababang legal na pangangailangan. Ang hindi nila alam, ang hindi nila kailanman malalaman, ay si Floyd ay palaging mas tuso kaysa sa alinman sa kanyang mga anak na lalaki, at pagkatapos ng 20 taon ng kasal, ang ilan sa katusuhang iyon ay naibahagi sa akin. Ang susi sa aking kamay ay tila uminit habang hawak ko ito na parang sinasabi nito sa akin ang isang bagay. Bukas, malalaman ko kung anong kandado ang mabubuksan. Ngayong gabi, hahayaan ko sina Sandro at Marco na tamasahin ang kanilang tagumpay. Si Attorney Martin Morrison ay naging abogado ni Floyd sa loob ng 15 na taon. At sa lahat ng panahong iyon, hindi ko pa nakita siyang mukhang hindi komportable gaya ng pagkakaupo niya sa harap ko sa kanyang downtown office. Ang kanyang karaniwang perpektong composure ay nabasag, nagpapakita ng nag-aalalang tao sa ilalim ng propesyonal na fakad. Elena, sabi niya, tinatanggal ang kanyang salamin at nililinis ito sa pangatlong pagkakataon sa loob ng 10 minuto. Kailangan ko kayong payuhan sa pinakamalakas na termino. Hindi ito ang tamang desisyon. Ang sikat ng araw sa umaga ay dumaloy sa mga bintana mula sa sahig hanggang kisame ng kanyang ika-50 palapag na opisina na nagbibigay liwanag sa lahat. Ang ilog Sacramento ay kumikislap sa ibaba namin at sa isang lugar sa mga kumikinang na gusali ng opisina sa kabilang ibayo ng tubig, ang mga tao ay gumagawa ng mga makatwirang desisyon tungkol sa kanilang buhay. Naiinggit ako sa kanila. Naiintindihan ko ang inyong mga alalahanin, Martin. Sabi ko, ang aking boses ay mas matatag kaysa sa nararamdaman ko. Ngunit nakapagpasya na ako. Inilapag niya ang kanyang salamin at yumuko pasulong. Ang kanyang ekspresyon ay taos-puso. Maaari ninyo itong labanan. Ang habilin, may mga irregularidad, mga tanong tungkol sa mental na estado ni Floyd sa huling pagbabago. Maaari natin itong kontestahin, ipagpaliban ng probat, pilitin sina Sandro at Marco na makipag-ayos. Nagpalipas ako ng gabi na hindi makatulog sa pagbabasa at paulit-ulit na pagbabasa ng mga dokumento na iniwan ni Sandro sa akin.
Sinusubukang unawain kung paano si Floyd, ang aking Floyd, ay maaaring isulat ako palabas ng aming pinagsasaluhang buhay ng lubusan. Ang lengguwahe ay malamig, klinikal, binabawasan ang 22 taon ng pag-aasawa sa ilang mga talata tungkol sa sapat na probisyon at angkop na mga pagsasaayos. Gaano katagal ang isang pagkokontesta? Tanong ko. Mga buwan, posibleng mga taon. Ngunit Elena, magkakaroon ka ng totoong pagkakataon. Kilala ko si Floyd at ang habilina ito. Hindi ito tugma sa lalaking nakilala ko. Ang lalaking nagsasalita tungkol sa iyo ng may pag-ibig at paggalang. Pag-ibig at paggalang. Naisip ko ba ang lahat ng mga pag-uusap na iyon kung saan siniguro ni Floyd sa akin na aalagaan ako? Mali ko bang naunawaan ang kanyang mga pangako na hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa aking hinaharap? At sa mga buwan o taong iyon, ano ang ikabubuhay ko? Malinaw na sinabi ni Sandro na ang mga medical debt ay responsibilidad ko. 3.5 milyong piso, Martin. Kahit na manalo ako sa pagkokontesta sa huli, mababaon ako sa utang bago pa man iyon. Nangunot ang panga ni Martin. Sina Sandro at Marco ay naglalaro ng matigas. Ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi mo sila dapat bigyan ng gusto nila. Umaasa sila na matatakot ka o mapapagod kang lumaban. Tama siya. Siyempre. Bawat instingto ko ay sumisigaw na mali ito na hindi nilayon ni Floyd na iwan akong halos wala habang ang kanyang mga anak ay nagmamana ng milyon-milyon. Ngunit ang mga instingto ay hindi nagbabayad ng medical bills o nagbibigay ng bubong sa aking ulo. Paano kung ibigay ko lang sa kanila ang lahat ng gusto nila? Tanong ko ng tahimik. Kumurap si Martin. Ano ang iyong ibig sabihin? Kung pipirmahan ko ang anumang papeles na kailangan nila, ilipat ang lahat ng claim sa mga ari-arian, umalis ng malinis? Gaano kabilis iyon magagawa? Elena, hindi ka maaaring seryoso. Isusuko mo ang iyong mga legal na karapatan na mag-contest. Gaano kabilis, Martin? Tinitigan niya ako ng matagal, ang kanyang profesional na maskara ay nagpapakita ng tunay na pag-aalala. Kung itatapon mo ang lahat ng claim at pipirmahan mo ang mga tamang release 1 linggo, marahil 2. Ngunit bakit mo man lang iyon isa sa alang-alang? Tumingin ulit ako sa ilog, nanonood ng isang maliit na bangka na naglalayag sa agos. Dahil ang paglaban ay sisira sa akin, sabi ko sa wakas. Kahit manalo ako, magiging ibang tao na ako sa huli. Mapait, pagod, walang pera. Marahil mas mabuting tanggapin ang inaalok at bumuo ng isang bagay na bago. Nakasandal si Martin sa kanyang upuan. Pinagmamasdan ako ng may matinding pagtuon na naging dahilan upang siya ay maging isa sa mga pinakamatagumpay na abogado sa Maynila. Elena, sa 30 taon ng practice, wala pa akong kliyenteng kusang loob na bumitaw sa isang 7-figure inheritance. Meron dapat akong namimiss dito. Meron ngang isang bagay na namimiss siya, ngunit hindi ko ito maipaliwanag sa kanya. Hindi maipaliwanag ang katiyakan na lumago sa akin mula nang mahanap ang misteryosong susi ni Floyd. Buong gabi kong hinanap sa bahay kung ano ang maaaring bubuksan nito, sinusuri ang bawat drawer, bawat kabinet, bawat espasyo ng imbakan na maiisip ko. Wala. Ngunit ang susi ay may pakiramdam na mahalaga. Pakiramdam na parang sinusubukan ni Floyd na ipaalam ang isang bagay mula sa kabilang buhay. Siguro pagod lang ako, sabi ko. Pagod na sa pakikipaglaban. Pagod na makita bilang ang mapanlamang na stepmother na gustong magnakaw ng mana ng mga anak. Siguro mas madaling hayaan silang makuha ang sa tingin nila ay karapat-dapat sa kanila. Ang boses ni Martin ay tumalas. Elena, hindi ito tungkol sa kung ano ang karapat-dapat sa kanila. Ito ay tungkol sa kung ano ang nilayon ni Floyd. At sinasabi ko sa iyo, bilang kanyang abogado at kaibigan, ang habilina ito ay hindi sumasalamin sa kanyang tunay na nais. Bago pa ako makasagot, nag-buzz ang telepono ko. Isang text message mula sa hindi kilalang numero. Elena, ito si Marco. Maaari ba tayong magkita ngayon upang pag-usapan ang timeline para sa paglipat ng ari-arian? Gusto naming gawing maayos ang lahat para sa lahat ng kasangkot. Ang pagiging magalang na ito ay halos mas masahol pa kaysa sa malamig na pagiging direkta ni Sandro.
Hindi man lang nagpanggap si Sandro na nagmamalasakit sa pagiging maayos para sa akin. Nagsisimula na silang magplano ng paglipat, sabi ko. Ipinapakita kay Martin ang mensahe. Ang mukha niya ay nagdilim. Minamadali ka nila. Klasikong taktika ng panggigipit. Elena, nagmamakaawa ako sa iyo na isaalang-alang muli. Maglaan ka ng oras upang magdalamhati, upang iproseso ang iyong nawala. Huwag kang gumawa ng mga desisyon na hindi na mababago habang ikaw ay nagugulat. Ngunit hindi na ako nagugulat. Ang pamamanhid na nagdala sa akin sa sakit at pagkamatay ni Floyd ay nawawala, napalitan ng isang bagay na halos parang kalinawan. Hindi ko kayang labanan sina Sandro at Marco kasama ang kanilang mga abogado at ang kanilang pakiramdam ng karapatan at ang kanilang malapit na kaalaman sa mga usaping pangnegosyo ni Floyd. Ngunit marahil hindi ko kailangang labanan sila ng direkta. Kung pipirmahan ko ang mga papeles, sabi ko ng dahan-dahan, ano eksakto ang isusuko ko? Mabigat na bumuntong hininga si Martin na kinikilala ang pagkatalo. Lahat ng claim sa pangunahing tirahan, ang Boracay property, ang mga asset ng negosyo, anumang joint accounts or investments. Makukuha mo lamang ang life insurance payout at anumang personal na ari-arian na partikular na sa iyo bago ang kasal. At kapalit, sasang-ayon silang pangasiwaan ang mga medical debt mula sa mga pondo ng ari-arian bago ang pamamahagi. Makakaalis ka ng malinis sa mga obligasyong iyon. Iyon ay isang bagay. Kahit papaano ay maiiwan ito sa akin ng buong 4 milyong piso sa halip na 500,000 piso lamang pagkatapos ng mga bayarin sa utang. Hindi pa rin sapat para sa pangmatagalang seguridad, ngunit sapat upang mabuhay habang hinahanap ko ang susunod na hakbang. Kailangan kong makita ang eksaktong salita, sabi ko. Binuksan ni Martin ang kanyang laptop at nagsimulang mag-type. Maghahanda ako ng isang bagay na mapoprotektahan ang iyong mga interes hanggat maaari sa ilalim ng mga pangyayari. Ngunit Elena, kapag pinirmahan mo ito, wala nang babalikan. Wala kang legal na remedyo kung sa huli ay makatuklas ka ng impormasyon na magpapabago sa iyong desisyon. Naiintindihan ko. Ngunit kahit na sinasabi ko iyon, nagtataka ako kung talagang naiintindihan ko. Ang susi sa aking bulsa ay tila mas lumalalim. Isang patuloy na paalala na may iniwan si Floyd para sa akin. Isang mensahe o tagubilin na hindi ko pa nalulutas. Gumagawa ba ako ng kakilakilabot na pagkakamali sa pamamagitan ng pagsuko ng madali? O ako ba ay ginagabayan ng isang instingto na mas malalim kaysa sa lohika? Nag-buzz ulit ang telepono ko. Sa pagkakataong ito ay si Sandro. Nanay, pinahahalagahan namin ang iyong kooperasyon sa mahirap na panahong ito. Gusto ni Marco at ako na gawing mas madali ang transisyon hanggat maaari. Nanay, tinawag niya akong nanay noong gusto niya ng isang bagay, ngunit ito ay walang kabuluhan. Ngayon, nasaan ang pagmamalasakit sa pamilya na iyon noong mga huling buwan ni Floyd noong ako ay nag-iisa sa mga waiting room sa ospital? Gusto nilang pirmahan lahat sa pagtatapos ng linggo, sabi ko kay Martin. Oo naman, kung mas mabilis nilang makuha ang iyong pirma, mas kaunti ang oras mo upang magbago ang isip o humingi ng pangalawang opinyon. Matindi siyang tumingin sa akin. Elena, mayroong isang bagay tungkol sa buong sitwasyon na sa tingin ko ay mali. Sina Sandro at Marco ay kumikilos na parang natatakot sila na baka may matuklasan ka na magpapagulo sa kanilang mana. Ang mga lalaki ay hindi karaniwang nagmamadali sa probate maliban kung may dahilan silang mag-alala. Naalala ko rin iyon. Sa lahat ng taon na kilala ko sina Sandro at Marco, hindi sila naging partikular na mahusay o mapilit tungkol sa anumang bagay. Si Sandro ay maingat sa punto ng pagiging labis, at si Marco ay talagang mabagal sa kanyang paraan ng paglapit sa negosyo. Ang biglaang pagtulak para sa mabilis na resolusyon ay tila hindi naaayon sa kanilang katangian. Marahil sila ay sabik lamang na umusad, sabi ko, kahit na hindi ko ito pinaniniwalaan. O marahil may alam sila na hindi mo alam. Isinara ni Martin ang kanyang laptop at yumuko muli. Elena, tatanungin kita ng isang beses pa. Maglalaan ka ba ng 48 oras upang pag-isipan ito? Matulog ka. Kausapin ang isang kaibigan, isang tagapayo, isang tao na hindi emosyonal na nakatuon sa resulta. Halos tumawa ako.
Isang kaibigan? Si Floyd at ako ang pinakamahusay na magkaibigan sa loob ng 22 taon. Pinabayaan naming kupasin ang ibang mga pagkakaibigan habang pinagtutuunan namin ng pansin ang pagbuo ng aming buhay ng magkasama, pagho-host ng kanyang mga business associate, pamamahala sa kanyang tahanan. Ako ang asawa ni Floyd, ang stepmother ni Sandro at Marco. Mahilig talaga ang papa sa kanyang mga papeles. Oo naman. Sa katunayan, pinabasa ko ang kanyang opisina at patuloy akong nakakahanap ng mga dokumento na hindi ko naiintindihan. Mga bank statement para sa mga account na hindi ko pa naririnig. Mga papeles ng negosyo para sa mga kumpanyang hindi ko alam na kasama siya. Anong uri ng mga dokumento? Oh, walang importante, sigurado ako. Mga nakalilitong financial statement lang. Bagaman, nakakita ako ng isang susi sa safety deposit box na hindi ko pa nakikita noon. Naging tahimik si Sandro. Isang safety deposit box? Oo, hindi ba't kakaiba? Akala ko alam ko ang lahat ng mga financial arrangement ni Floyd, ngunit tila mayroon siyang ilang mga account at box na hindi ko alam. Siguro dapat kong tingnan ang mga iyon bago natin ayusin ang lahat. Ang tingin na nagpalitan ng mga kapatid sa pagkakataong ito ay purong takot, mabilis na naitago, ngunit hindi mapag-aalinlanganan. Nanay, sabi ni Sandro, ang kanyang boses ay puno ng pagsisikap na maging kaswal. Hindi mo dapat inaalala ang sarili mo sa lahat ng mga papeles na iyon. Ang mga legal na dokumento ay maaaring napakahirap para sa isang tao na walang background sa negosyo. Bakit hindi mo hayaan sina Marco at ako ang mag-review ng anumang iyong nahanap? Napakabait ng pareho ninyo, sabi ko. Ngunit sa tingin ko, gusto ni Floyd na ako mismo ang umintindi sa ating sitwasyon sa pananalapi. Pagkatapos ng lahat, ako na ang mangangasiwa ng mag-isa mula ngayon. Bumalik si Bianca dala ang tort, ang kanyang ngiti ay tila pilit. Habang naghahain siya ng dessert, ang usapan ay lumipat sa mas ligtas na mga paksa. Ang panahon, ang pinakabagong proyekto sa konsultasyon ni Marco, ang law practice ni Sandro. Ngunit naramdaman ko ang tensyon sa ilalim ng kanilang magalang na pag-uusap na parang isang electrical current na naghihintay na sumiklab. Pagkatapos ng hapunan, habang naghahanda akong umalis, inakay ako ni Sandro sa aking kotse. Elena, sabi niya, ang kanyang kamay sa pinto ng aking kotse. Tungkol sa mga dokumento na binanggit mong nahanap, oo, marahil ay pinakamahusay kung dadalhin mo sila sa ating susunod na pulong. Hayaan mong tulungan ka naming ayusin kung ano ang mahalaga at kung ano ang hindi. Ang filing system ni Papa ay hindi palaging lohikal. Ngumiti ako sa kanya, ang parehong magiliw ng ngiti na suot ko buong gabi. Siyempre, Sandro, ang pamilya ay dapat tumulong sa pamilya. Ngunit habang nagmamaneho ako palayo, nakakita ako ng sulyap sa kanya sa aking rearview mirror, nakatayo sa driveway na may telepono na nakalapat na sa kanyang tainga. Nagsasagawa siya ng isang tawag na hindi maaaring maghintay hanggang makapasok siya sa loob. Pagdating ko sa bahay, tumunog ang telepono ko. Ito ay isang numero na hindi ko kilala. Elena, ito si James Mitchell mula sa Mitchell at Associates. Sa tingin ko ay mayroon kang ilang mga dokumento na pagmamay-ari ng aking opisina. Mr. Mitchell, sabi ko, nauupo sa upuan ni Floyd sa kanyang study. Paano ninyo nalaman na nahanap ko sila? Napakaliwanag ng mga tagubilin ng iyong asawa. Kung nahanap mo ang safety deposit box, dapat akong makipag-ugnayan sa iyo sa loob ng 24 oras. Ma'am, kailangan nating magkita sa lalong madaling panahon. May mga bagay tungkol sa ari-arian ng iyong asawa na kailangan mong malaman bago ka pumirma sa anumang bagay kina Sandro at Marco. Anong uri ng mga bagay? Mga bagay na magpapabago sa lahat, sabi ni Mrs. Whittaker. Lahat. Habang ibinababa ko ang telepono at tumingin sa paligid ng study ni Floyd, ang aking study na ngayon, napagtanto ko na ang invisible game na nilalaro ko buong gabi ay malapit nang maging napakalinaw. Sina Sandro at Marco ay nag-isip na sila ay nagmamanipula ng isang nagdadalamhating biyuda, ngunit wala silang ideya na ang kanilang ama ay naglalaro ng mas mahaba, mas sopistikadong laro. Ang opisina ni James Mitchell ay walang katulad ng polished downtown suite ni Martin Morrison. Matatagpuan sa isang simpleng gusali sa Midtown Sacramento,
Ito ay may komportable, lived-in, na pakiramdam ng isang lugar kung saan ang tunay na trabaho ay nagagawa sa halip na ang mga nakaka-impress na kliyente ay hinahabol. Si Mitchell mismo ay isang sorpresa, isang lalaking mahinahon magsalita sa kanyang 60s na may mabait na mga mata at mga kamay na nagpapakita na siya ay nagtrabaho para sa lahat ng kanyang nakuha. Mrs. Whittaker, sabi niya, tumayo mula sa isang desk na organisadong kaguluhan na nagiging buhay. Salamat sa mabilis na pagdating. Mangyaring umupo, marami tayong pag-uusapan. Umupo ako sa lumang leather chair sa harap ng kanyang desk. Ang aking bag na naglalaman ng sulat ni Floyd ay mahigpit na nakalagay sa aking kandungan. Mr. Mitchell, kailangan kong aminin na nalilito ako tungkol dito. Hindi ko man lang alam na kumuha ng ibang abogado si Floyd. Kinuha niya ako mga 8 buwan na ang nakakaraan, sabi ni Mitchell, kumukuha ng makapal na file. Sa simula, ito ay para lamang sa pagsasagawa ng isang diskretong investigasyon sa ilang mga irregularidad sa pananalapi na napansin niya. Ngunit habang natuklasan namin ang higit pang impormasyon, lumawak ng husto ang aking tungkulin. Binuksan niya ang file at nakita ko na naglalaman ito ng mga kopya ng marami sa parehong mga dokumento na natagpuan ko sa safety deposit box kasama ang iba na hindi ko nakita. Ang iyong asawa ay isang napakamasusing tao, Mrs. Whittaker. Nang mapagtanto niya kung ano ang pinaplano ng kanyang mga anak, bumuo siya ng isang komprehensibong estratehiya upang protektahan ka at matiyak na sila ay mahaharap sa mga kahihinatnan para sa kanilang mga aksyon. Ang investigasyon ay nagpakita na sila ay nagnanakaw mula sa kanya. Malungkot na tumango si Mitchell. Si Sandro ay nagpapalsipika ng pirma ng kanyang ama sa mga loan document, ginagamit ang negosyo ng pamilya bilang collateral para sa kanyang mga utang sa pagsusugal. Si Marco ay mas masahol pa. Siya ay sistematikong naglilipat ng mga pondo mula sa mga account ng kliyente patungo sa kanyang sariling mga shell company. Pareho silang nahaharap sa potensyal na mga kasong kriminal kung ang kanilang mga aktibidad ay lumabas. Nakaramdam ako ng lamig. Mga kasong kriminal, malaking pagnanakaw, wire fraud, elder abuse, ang iyong asawa ay maaaring nagpakulong sa kanilang dalawa. Sa halip, pinili niya ang isang mas malikhaing anyo ng hustisya. Kumuha si Mitchell ng ibang set ng mga dokumento at inilalatag ang mga ito sa kanyang desk. Ito ang mga record ng real estate para sa bahay at sa Boracay property. Noong 6 na buwan na ang nakalilipas, parehong mga ari-arian ay na-leverage sa maximum. Ang iyong asawa ay kumuha ng mga mortgage na may kabuuang 1.2 milyong piso sa bahay at 800,000 piso sa villa. Ngunit bakit niya gagawin iyon? Wala tayong anumang utang sa parehong mga ari-arian. Dahil alam niyang magmamana sila ng mga ito at gusto niyang matiyak na magmamana rin sila ng mga kaakibat na utang. Ang pera mula sa mga mortgage na iyon, ito ay nakatago ng ligtas sa Whittaker Holdings account na ikaw lamang ang makaka-access. Nag-ikot ang aking ulo habang sinusubukan kong iproseso ang sinasabi niya sa akin. Kaya, kapag minana nila ang mga ari-arian, magmamana sila ng mga ari-arian na nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.6 milyong piso, ngunit may mga mortgage na may kabuuang 2 milyong piso. Sila ay mahihigitan ng 600,000 piso kaysa sa halaga ng mga bahay. Hindi iyon posible. Iyon ay isang lumang habilin, ang mahinahong sabi ni Mitchell. Ngunit hindi ko kailanman lubos na naunawaan kung sino ako bilang isang individual na babae. Hindi ko kailangan ng 48 oras, sabi ko. Nagpasya na ako. Matagal na tinitigan ako ni Martin, pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Sige, gagawa ako ng mga papeles, ngunit gusto ko ang lahat ay nakasulat. Ang kanilang kasunduan na pangasiwaan ng mga medical debt, isang malinaw na timeline kung kailan mo matatanggap ang life insurance payout, at isang clause na nagpoprotekta sa iyo mula sa anumang hinaharap na mga claim na may kaugnayan sa ari-arian ni Floyd. Salamat. Huwag mo akong pasalamatan muna. Malapit na kitang tulungan na gawin ang marahil ay ang pinakamalaking pagkakamali sa iyong buhay. Habang lumalabas ako sa opisina ni Martin at naglalakad sa marble lobby patungo sa elevator,
Nakakita ako ng sulyap sa aking refleksyon sa makintab na mga pader. Ang babaeng nakatingin sa akin ay isang taong halos hindi ko nakilala. Mas matanda na, tiyak, ngunit tila mas matatag, mas naroroon. Sa loob ng 22 taon, ako ang asawa ni Floyd, tinutukoy ng aking relasyon sa kanya at sa kanyang mga anak. Sa unang pagkakataon mula noong kanyang pagkamatay, napipilitan akong alamin kung sino si Elena Morrison Whittaker kapag tinanggal ang mga tungkuling iyon. Bumukas ang mga pinto ng elevator at pumasok ako. Habang bumababa kami patungo sa parking garage, hinawakan ko ulit ang susi sa aking bulsa. May iniwan si Floyd para sa akin. Sigurado ako doon. At anumang iyon, hindi alam ni Sandro at Marco. Ang susi ay nagbukas ng isang safety deposit box sa First National Bank sa J Street. Isang kahon na hindi ko kailanman na lamang umiral. 2 araw akong masusing naghanap sa bawat sulok ng aming bahay, lalong nabigo sa bawat walang laman na drawer at walang kabuluhang kabinet. Hanggang sa binubuksan ko ang wallet ni Floyd, ang ibinalik ng ospital kasama ang kanyang mga personal na gamit, natagpuan ko ang maliit na business card na nakasiksik sa likod ng kanyang driver's license. First National Bank na may nakasulat na numero sa likod, 379. Ang manager ng bangko, isang mabait na babae na nagngangalang Patricia na naaalala si Floyd mula sa kanyang mga paminsan-minsang pagbisita, ay inakay ako pababa sa vault na may naaangkop na pakikiramay. Si Mr. Whittaker ay napaka-espesipiko tungkol sa kahon na ito, sabi niya habang bumababa kami sa mga hakbang na gawa sa marmol. Ikaw at siya lamang ang may access. Binuksan niya ito mga 6 na buwan na ang nakakaraan. 6 na buwan na ang nakakaraan. Kasabay ng pagtatagpo ng kalusugan ni Floyd nang magsimula itong bumaba nang siya ay nagsimulang magkaroon ng mga misteryosong business meeting na hindi niya kailanman ipinaliwanag ng mabuti sa akin. Ang kahon ay mas malaki kaysa sa inaasahan ko at mas mabigat. Iniwan ako ni Patricia na mag-isa sa maliit na viewing room at sa nanginginig na mga daliri, itinagilid ko ang takip na metal. Sa loob ay may mga dokumento, marami. Ngunit hindi ito ang mga legal na papeles na inaasahan ko, mga habilin o mga policy ng insurance o mga kontrata ng negosyo. Ito ay mga personal na liham, mga nakaprint na email, mga financial statement, at ang mukhang surveillance reports. Ang unang bagay na nakakuha ng aking pansin ay isang liham na nakasulat sa kamay ni Floyd na may petsang 2 buwan lamang bago siya namatay. Ang sobre ay may tatak na para kay Elena. Buksan lamang pagkatapos basahin ang lahat ng iba pa. Inilagay ko iyon sa gilid at kinuha ang susunod na dokumento, isang nakaprint na palitan ng email sa pagitan ni Sandro at isang taong nagngangalang Marcus Crawford. Ang timestamp ay nagpapakita na ito ay mula 8 buwan na ang nakalilipas, at habang binabasa ko, lumamig ang aking dugo. Marcus, lumalala si Papa. Ang mga doktor ay sa tingin nila ay mayroon na lamang siyang 6 na buwan. Kailangan nating bumilis sa mga protocol ng paglilipat. Maaari mo bang pabilisin ang mga papeles na napag-usapan natin? Ang tugon ay kasing lamig din. Sandro, inihanda ko na ang mga dokumento ayon sa kahilingan. Kapag pinirmahan ng iyong ama, ang mga asset ng negosyo ay muling aayusin sa ilalim ng mga shell company na aming itinatag. Ang mga personal na ari-arian ay maaaring ilipat kaagad pagkatapos ng kamatayan. Paano ang tungkol sa asawa? Hindi magiging problema si Elena. Hindi niya nauunawaan ang aspeto ng negosyo. At sa oras na malaman niya ang nangyayari, huli na ang lahat. Lubos na nagtitiwala sa atin si Papa. Kailangan kong basahin ito ng 2 beses bago ko naintindihan ang ibig sabihin nito. Sila ay nagpaplano nito ng mga buwan na. Habang inaalagaan ko si Floyd, dinadala siya sa mga appointment ng doktor. Pinamamahalaan ang kanyang mga gamot. Ang kanyang mga anak ay nagpaplano na magnakaw, hindi lamang mula sa akin, kundi mula sa kanilang sariling ama. Ang susunod na dokumento ay isang bank statement para sa isang account na hindi ko kailanman narinig. Whittaker Holdings LLC. Ang balanse ay nagpakita ng 7 milyong piso. Sa ilalim nito ay isang sulat na nakasulat sa kamay mula kay Floyd. Elena,
Ito ang aming tunay na ipon. Iniisip ng mga bata na ang lahat ng pera ko ay nasa bahay at negosyo. Ngunit inilipat ko ang karamihan sa aming mga asset dito mga buwan na ang nakalilipas. Sinusubukan kong protektahan tayo. 4,7 milyong piso. Hindi kami mahirap. Hindi man kami middle class. Si Floyd ay tahimik na mayaman at sina Sandro at Marco ay sinusubukang magnakaw mula sa kanilang namamatay na ama. Nanginginig ang mga kamay ko habang inaabot ko ang susunod na item, isang folder na may label na Private Investigation Confidential. Sa loob ay may mga litrato, mga financial record at isang summary report mula sa isang taong nagngangalang James Mitchell, isang licensed private investigator. Ang mga litrato ay nagpapakita kay Sandro na pumapasok at lumalabas sa isang tila upscale casino sa Manila. Ang mga timestamp ay nagpapahiwatig na siya ay naglakbay ng maraming beses sa nakaraang taon, kung minsan ay nananatili ng ilang araw. Ang mga financial record ay nagpinta ng isang mas malungkot na larawan. Si Sandro ay may utang na 230,000 piso sa iba't ibang mga nagpapautang. Karamihan ay konektado sa mga utang sa pagsusugal. Ang file ni Marco ay kasing dami ng nakakapanlumo. Natuklasan ng investigasyon na ang kanyang consulting business ay talagang isang front para sa isang serye ng mga nabigong investment schemes. Nawalan siya ng halos 300,000 piso ng pera ng ibang tao, kabilang ang mga pondo na pagmamay-ari ng ilang matatandang kliyente na nagtiwala sa kanya ng kanilang mga ipon sa pagreretiro. Parehong mga anak na lalaki ni Floyd ay nalulunod sa utang at mga legal na problema. Hindi kataka-taka na sila ay sabik na makuha ang kanilang mana. Ngunit ang pinakanakakasirang dokumento ay isang medical report na may petsang 3 buwan bago ang pagkamatay ni Floyd. Hindi ito mula sa kanyang regular na doktor. Ito ay mula sa isang neurologist na hindi ko kailanman narinig. Ang buod ay maikli, ngunit mapagpasyahan. Ang pasyente ay walang tanda ng cognitive impairment o nabawasang kapasidad. Ang mga mental na kakayahan ay nananatiling matalas at ang kakayahang gumawa ng desisyon ay buo. Sina Sandro at Marco ay nagmumungkahi sa sinumang makarinig na ang karamdaman ni Floyd ay nakakaapekto sa kanyang paghuhusga na hindi siya may kakayahang gumawa ng matatag na desisyon tungkol sa kanyang ari-arian. Ngunit ang ulat na ito ay nagpapatunay ng kabaligtaran. Si Floyd ay ganap na may kakayahang mental hanggang sa katapusan. Ang huling dokumento sa folder ay isang kopya ng ibang habilin. Hindi ang ipinakita ni Sandro sa akin, kundi ang may petsang 6 na linggo lamang bago ang pagkamatay ni Floyd. Ang habilin na ito ay nag-iwan ng lahat sa akin na may mga simpleng trust fund para kina Sandro at Marco na magbabayad taon-taon, ngunit hindi maaaring makuha lahat ng sabay-sabay. "Nanay," sabi ni Sandro, tumayo upang bigyan ako ng maikling yakap. "Mukha kang mas maayos. Nag-alala ako para sa iyo pagkatapos ng ating pag-uusap kahapon." Kahapon, nang sinabi niyang ako ay halos homeless at bankrupt. Napakasakit na pag-aalala. Lumabas si Marco mula sa kusina na may hawak na baso ng alak na puno ng tila, isang napakamahal na Chardonnay. "Elena, napakasaya naming makadalo ka. Nagluluto si Bianca buong hapon. Ang kanyang hams sikat na herb-crusted salmon." Ang tatlo sa kanila ay gumalaw sa paligid ko na parang magalang na mga host, nag-aalok ng mga inumin at appetizers, nagkokomento sa aking hitsura, nagtatanong tungkol sa aking mga plano. Ito ay isang mahusay na pagtatanghal ng pagmamalasakit ng pamilya. At kung hindi ko ginugol ang hapon sa pagbabasa tungkol sa kanilang mga utang sa pagsusugal at mga nabigong venture sa negosyo, marahil ay nahawakan na ako. Ang hapunan ay hinain sa kanilang formal na dining room, kumpleto sa mga porselana na mukhang kabilang sa isang museo at mga silverware na sapat ang bigat upang maging sandata. Si Bianca ay talagang nagpakita ng kanyang husay. Ang salmon ay perpektong inihanda, ang alak ay maingat na ipinares, ang presentasyon ay walang kamali-mali. "Kaya," sabi ni Sandro habang inilalagay namin ang aming mga tinidor, "si Attorney Martin Morrison ay tumawag sa akin ngayong hapon. Nabanggit niya na handa ka nang ipagpatuloy ang estate transfer. Kumuha ako ng isang maselang kagat ng salmon, bumibili ng oras." Oo,
Napagpasyahan ko na ang pakikipag-away tungkol sa mga kagustuhan ni Floyd ay hindi ang paraan kung paano ko gustong gugulin ang aking mga natitirang taon. Ang pagkakaisa ng pamilya ay mas mahalaga kaysa pera. Ang kaginhawaang kumislap sa mukha ni Marco ay halos nakakatawa. Iyan ay kahanga-hanga, Elena. Talagang kahanga-hanga. Si Papa ay tiyak na matutuwa na malaman na tayong lahat ay nagtutulungan. Naghanda kami ng ilang mga papeles, dagdag ni Bianca. Inaabot ang isang Manila folder na nakalagay sa sideboard. Upang gawing opisyal ang lahat, ang aming abogado ay gumawa nito upang dagdagan ang ginagawa ni Martin, ang abogado nila. Siyempre, nagdala sila ng sarili nilang legal na representasyon. Nagtataka ako kung alam ng misteryosong abogado na ito ang tungkol sa mga utang sa pagsusugal ni Sandro o ang mga mapanlinlang na investment scheme ni Marco. Napakabait, sabi ko, hindi hinahawakan ng folder. Ngunit dapat kong banggitin na nag-isip ako tungkol sa mga medical bill. Ang temperatura sa silid ay tila bumaba ng ilang degree. Anong uri ng pag-iisip? Nagtanong si Sandro. Ang kanyang boses ay maingat na neutral. Well, ang 3.5 milyong piso ay isang malaking halaga. Nagtataka ako kung marahil ay dapat nating ipa-review sa isang accountant ang mga likidong asset ng ari-arian bago ako mag-commit na akuin ang utang na iyon ng personal. Nagpalitan ng tingin sina Sandro at Marco, ang parehong uri ng tahimik na komunikasyon na nasaksihan ko sa opisina ni Floyd, ngunit sa pagkakataong ito ay nabasa ko ang subtext. Natatakot sila na baka may matuklasan ako. Elena, sabi ni Sandro ng maingat. Akala ko ay ipinaliwanag namin na ang mga ari-arian ng ari-arian ay nakatali sa probate. Ang mga medical bill ay hiwalay sa mana. Siyempre, sabi ko nang magiliw. Ngunit si Floyd ay palaging napakametikuloso sa kanyang record keeping. Sigurado akong dapat mayroong dokumentasyon kung eksakto kung anong mga utang ang pagmamay-ari ng ari-arian kumpara sa kung ano ang itinuturing na personal na responsibilidad. Tumawa si Bianca. Ang tunog ay bahagyang masyadong maliwanag. Oh, hinahawakan ni Marco ang lahat ng mga nakakabagot na financial stuff na yon, hindi ba, mahal? Mabilis na tumango si Marco. Talagang, lahat ay maayos na nakategorize. Ang mga medikal na gastos ay napupunta sa iyo dahil ikaw ang asawa ni Floyd at ipinapalagay na kasali sa mga desisyon sa paggamot. Iyon ay makatwiran, sabi ko. Bagaman, nakaka-interes talaga na hindi kailanman nabanggit ni Floyd ang pag-aalala tungkol sa mga gastos sa medikal. Palagi siyang tila napakakumpiyansa na mayroon tayong sapat na insurance. Ang katahimikan ay tumagal ng bahagya. Si Sandro ay humatsing. Hindi lahat ay sakop ng insurance. Sa kasamaang palad, ang paggamot ni Papa ay medyo malawak sa mga huling buwan na iyon. Alam kong naglalakad ako sa mapanganib na teritoryo, ngunit hindi ko mapigilang magtanong ng kaunti. Siguro dapat kong kontakin ang ospital ng direkta, kumuha ng isang itemized breakdown ng kung ano ang utang at kung ano talaga ang sakop ng insurance. Ang tinidor ni Marco ay kumalansing laban sa kanyang plato. Iyan ay hindi kinakailangan, Elena. Napamahalaan ko na ang lahat ng iyon nang masusi. Sigurado akong ginawa mo, sabi ko. Ngunit bilang biyuda ni Floyd, nararamdaman kong responsable ako sa pag-unawa ng eksakto kung ano ang nangyari sa pananalapi sa panahon ng kanyang huling karamdaman. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko para sa kanyang alaala. Biglang tumayo si Bianca. Sino ang gusto ng dessert? Gumawa ako ng chocolate torte recipe mula sa Food and Wine magazine. Halos tumakbo siya papunta sa kusina at hindi ko napalampas ang makahulugang tingin na ibinigay ni Sandro kay Marco. Nanginginig sila at halos hindi pa ako nagsisimula. Elena, sabi ni Sandro, yumuko pasulong na may kung ano ang ipinapalagay kong isang ekspresyon ng pagiging ama. Sana hindi mo pinagdududahan ang ating kasunduan dahil sa isang bagay na sinabi ng iba. Minsan, ang mga tao na hindi pamilyar sa batas ng ari-arian ay maaaring magbigay ng nakaliligaw na payo. Mampakita. O hindi, tiniyak ko sa kanya. Hindi ko pinagdududahan ng anuman. Sinusubukan ko lang na maging masusi.
Si Floyd ay laging nagsasabi na ang dyablo ay nasa mga detalye. Kinakabahang tumawa si Marco, na napalitan ng isang huling bersyon na iyong isinagawa ng iyong asawa 6 na linggo bago ang kanyang pagkamatay. Ang tunay na habilin ay nag-iiwan ng lahat sa iyo na may kondisyon na kung pipiliin mo, maaari mong ibigay ang mga ari-arian kina Sandro at Marco. Ang pagpili ay ganap na sa iyo. Ibinigay niya sa akin ang isang kopya ng tunay na habilin. Habang binabasa ko ang legal na lengguwahe, isang clause ang namumukod tangi. Iniiwan ko ang desisyon kung mayroon man ang aking mga anak na sina Sandro at Marco ay magmamana ng ganap sa aking minamahal na asawa si Elena na nagtitiwala sa kanyang karunungan at paghuhusga upang matukoy kung ano ang tunay nilang nararapat. Floyd ay nag-iwan nito sa akin, bulong ko. Ginawa niya. At Mrs. Whittaker, meron pang iba. Ang life insurance policy ay hindi 4 milyong piso. Ito ay 10 milyong piso. At mayroong karagdagang policy na 6 milyong piso na hindi alam ni Sandro at Marco. 16 milyong piso. Pinagsama sa perang inilipat ni Floyd sa mga protektadong account, hindi lamang ako ligtas. Ako ay mayaman. Ngunit narito ang pinakamahalagang bahagi, patuloy ni Mitchell. Naidokumento ng iyong asawa ang lahat. Bawat pekeng pirma, bawat pandaraya sa paglilipat, bawat kasinungalingan na sinabi ni Sandro at Marco noong siya ay nagkakasakit. Kung pipiliin mong ipagpatuloy ang mga kasong kriminal, mayroon kaming higit pa sa sapat na ebidensya upang matiyak ang mga hatol. Ang silid ay tila bahagyang nahilig habang ang buong saklaw ng plano ni Floyd ay naging malinaw. Hindi lamang niya ako pinrotektahan. Binigyan niya ako ng kapangyarihan na magpasya sa kapalaran ni Sandro at Marco. Ano ang mangyayari kung hindi ako maghahabol ng mga kaso, ngunit hindi ko rin ibibigay sa kanila ang mga ari-arian? Wala silang matatanggap. Magmamana sila ng pagmamahal ng kanilang ama at mga alaala ng kanilang kabataan. At iyon lamang. Samantala, nahaharap pa rin sila sa mga utang na nagawa na nila at ang mga nagpapautang na naghihintay sa kanilang mana upang bayaran sila ay hindi magiging masyadong mapag-unawa. Bago pa ako makasagot, tumunog ang telepono ko. Si Sandro pala. Huwag sagutin, payo ni Mitchell. Hindi pa. Mayroon pang ilang mga bagay na kailangan mong malaman. Ngunit ang telepono ay patuloy na tumutunog at may isang bagay sa pagpupumilit nito ang nagpaalala sa akin. Sa wakas, sinagot ko. Elena. Ang boses ni Sandro ay nahihirapan. Halos nagpapanik. Kailangan nating mag-usap. May naganap na pag-unlad. Anong uri ng pag-unlad? May tumawag kay Marco ngayong umaga mula sa Mitchell at Associates. Sinasabi nilang mayroon silang mga dokumento na pumapalit sa habilin na pinagtatrabahuhan natin. Ito ay napakanakababahala, Elena. Iniisip namin na maaaring may nagtatangkang dayain ang ari-arian. Tumingin ako kay Mitchell na umiling na may pagkaaliw. Sandro, hindi ko maintindihan anong uri ng mga dokumento, mga legal na papeles na walang saysay. Makinig ka, nanay. Sa tingin ko ay dapat kang pumunta sa opisina ni Martin Morrison kaagad. Kailangan nating ayusin ito bago ka pumirma ng anuman o gumawa ng anumang desisyon na maaaring pagsisihan mo. Ang pagkaapurahan sa kanyang boses ay nagsasabi. Natuklasan nila na hindi nila mamamana ang inaakala nila at sila ay nagpapanik. Pupunta ako sa 1 oras, sabi ko at ibinaba ang telepono. Sumandal si Mitchell sa kanyang upuan. Kaya, Mrs. Whittaker, dumating na ang sandali ng katotohanan. Ano ang gusto mong gawin? Tinitigan ko ang mga dokumento na nakalatag sa kanyang mesa, ebidensya ng maraming taon ng manipulasyon at pagnanakaw, patunay ng maingat na pagpaplano ni Floyd at ang legal na pundasyon para sa anumang desisyon na gagawin ko sa susunod. Gusto kong maintindihan ang isang bagay, sabi ko ng dahan-dahan. Kung ibibigay ko sa kanila ang mga ari-arian na may mga mortgage, legal ba silang obligado na bayaran ang mga utang na iyon? Talagang, ang mga mortgage ay naililipat kasama ng mga ari-arian. Magkakaroon sila ng 30 araw upang muling punduhan o tanggapin ang mga pautang o harapin ang foreclosure.
At dahil sa kanilang kasalukuyang mga utang at problema sa kredito, walang bangko ang magre-refinance sa kanila. Mawawala ang mga ari-arian at magkakaroon pa rin sila ng mga kakulangan sa balanse. Naisip ko ang hapunan kagabi, ang designer dress ni Bianca at ang mga mamahaling kotse sa kanilang driveway, ang kaswal na pagmamataas ni Sandro at ang peking pag-aalala ni Marco. Naisip ko ang 22 taon ng pagtrato bilang isang outsider sa sarili kong pamilya, ng pagiging binabaliwala at pagiging mayabang at sa huli ay pagtataksil. Ngunit higit sa lahat, naisip ko si Floyd na nakahiga sa kanyang kama sa ospital. Alam kung ano ang pinaplano ng kanyang mga anak, nagtatrabaho kahit sa kanyang mga huling linggo upang protektahan ako mula sa kanilang kasakiman. Mr. Mitchell, sabi ko, tumayo at pinagpapakinis ang aking palda. Naniniwala akong oras na upang sina Sandro at Marco ay malaman ang tungkol sa mga kahihinatnan ng kanilang mga pagpili. Habang nagmamaneho ako patungo sa opisina ni Martin Morrison, ang aking telepono ay nag-buzz ng isang tuloy-tuloy na serye ng papalubhang desperadong text messages. Sandro, nanay, huwag ka lang pumirma hanggat hindi natin nalilinaw ito. Marco, Elena, may mga taong sinusubukang samantalahin ang iyong pagdadalamhati. Mag-ingat ka. Bianca, pamilya tayong lahat dito. Huwag mong hayaang maghiwalay ang mga estranghero sa atin. Pamilya. Akala nila maaari pa rin nila akong manipulahin sa salitang iyon. Ngunit habang nagmamaneho ako papasok sa parking garage ng gusali ni Martin, napagtanto ko na may isang bagay na fundamentally nagbago. Sa unang pagkakataon sa loob ng 22 taon, hindi ako naglalakad sa isang pulong bilang asawa ni Floyd o bilang stepmother ni Sandro at Marco. Naglalakad ako bilang Elena Whitaker, isang babae na may 5.7 milyong piso, kumpletong legal na dokumentasyon ng mga krimen ng kanyang stepson at ang kapangyarihan na magpasya sa kanilang hinaharap. Ang takot, nagdadalamhating byuda na akala nila ay minamanipula nila ay nawala na. Sa kanyang lugar ay isang mas mapanganib, isang babae na wala nang mawawala at lahat ay makukuha. Ang conference room sa Morrison at Associates ay hindi kailanman naramdamang napakaliit. Sina Sandro at Marco ay nakaupo sa isang gilid ng makintab na mahogany table. Ang kanilang mga mukha ay maputla ngunit determinado. Si Martin Morrison ay nasa ulo ng mesa, mukhang mas hindi komportable kaysa sa dati kong nakita siya. Si James Mitchell ay nakaupo sa tabi ko, isang makapal na briefcase sa kanyang mga paa at ang kalmadong pag-uugali ng isang tao na nagmamay-ari ng lahat ng mga baraha. Elena, nagsimula si Sandro bago pa man makapagsalita ang sinuman. Masaya kaming nandito ka. Ang buong sitwasyon na ito ay naging napakahirap at kailangan nating linawin ang ilang mga hindi pagkakaunawaan. Anong uri ng mga hindi pagkakaunawaan? Tanong ko, nauupo sa aking upuan at mahinahong tiniklop ang aking mga kamay sa aking kandungan. Sumabat si Marco, ang kanyang boses ay nahihirapan sa peking pag-aalala. May nagkakalat ng maling impormasyon tungkol sa ari-arian ni Papa, mga claim tungkol sa iba't ibang mga habilin, mga nakatagong account, mga bagay na hindi lang talaga makatwiran. Nag-aalala kami na ang mga hindi mapagkakatiwalaang tao ay maaaring nagsasamantala sa iyong pagdadalamhati. Naghantsing si Martin Morrison. Elena, kailangan kong aminin na nalilito rin ako. Si Mr. Mitchell dito ay nagsasabing mayroon siyang mga dokumento na pumapalit sa habilin na aking ginagawa, ngunit hindi kailanman binanggit ni Floyd ang pagpapalit ng mga abogado o paglikha ng mga bagong dokumento ng ari-arian. Iyon ay dahil hindi ka na pinagkakatiwalaan ni Floyd, sabi ko ng tahimik. Ang silid ay naging patay na katahimikan. Ang mukha ni Martin ay namula habang sina Sandro at Marco ay nagpapalitan ng tingin ng purong takot. Pasensya na, sabi ni Martin. Binuksan ko ang aking bag at kinuha ang sulat ni Floyd, ang nahanap ko sa safety deposit box. Natuklasan ni Floyd na ang isang tao sa iyong opisina ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kanyang estate planning kina Sandro at Marco. Hindi siya makatiyak kung ikaw mismo o isang tao sa iyong opisina, kaya nagpasya siyang ilipat ang kanyang negosyo sa ibang lugar. Imposible iyon, mabilis na sabi ni Sandro. Lubos na nagtitiwala si Papa kay Martin. Talaga? Tumingin ako ng direkta kay Sandro.
Tinatamasa ang paraan kung paano nagsisimulang magbitak ang kanyang kumpiyansa na fasad. Kung gayon, bakit siya lihim na nag-hire ng pribadong investigador 8 buwan na ang nakakaraan upang suriin ang iyong mga aktibidad sa pananalapi? At bakit niya inilipat ang 4.7 milyong piso sa mga account na ako lamang ang makaka-access? Si Marco ay gumawa ng tunog ng paglunok. 4.7 milyong piso. Hindi iyon posible. Walang ganoong kalaking likidong asset si Papa. Sa katunayan, mayroon siya. Sinabi ni James Mitchell, binubuksan ang kanyang briefcase at kumukuha ng makapal na folder. Ang iyong ama ay mas mayaman kaysa sa inyong dalawa kailanman napagtanto. Siya ay tahimik na bumubuo ng isang portfolio sa loob ng maraming taon, partikular na upang matiyak ang seguridad ni Elena pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Inilatag niya ang mga dokumento sa mesa. Mga bank statement, investment record, deed ng ari-arian. Ang bahay na iniisip mong minamana, ito ay may 1.2 milyong piso na mortgage dito. Ang villa sa Boracay, 800,000 piso sa mga utang. Ang iyong ama ay kumuha ng mga pautang na ito partikular upang pasanin ng utang ang anumang mana. Ang mukha ni Sandro ay naging mula sa maputla hanggang sa kulay abo. Nagsisinungaling ka. Natatakot ako na hindi, patuloy ni Mitchell nang mahinahon. Ang iyong ama ay nagdokumento ng lahat ng maayos. Kasama ang iyong mga utang sa pagsusugal, Sandro, 230,000 piso sa iba't ibang mga nagpapautang, at ang mga mapanlinlang na investment scheme ni Marco na nagkakahalaga ng halos 300,000 piso sa mga kliyente nito. Ito ay panliligalig, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay basag. Hindi mo mapapatunayan ang alinman dito. Ngumiti si Mitchell at kumuha ng isa pang folder. Sa katunayan, kaya ko. Mga record ng bangko na nagpapakita ng mga pekeng pirma sa mga loan document. Mga record ng wire transfer na nagpapatunay ng embezzlement. Mga na-record na pag-uusap sa telepono kung saan pareho ninyong tinalakay ang pagmamanipula sa ari-arian ng inyong ama habang siya ay namamatay sa ospital. Ang temperatura sa silid ay tila bumaba ng 10 degree. Si Martin Morrison ay nakatitig sa mga dokumento na may nakakagulat na ekspresyon ng isang tao na napagtantong siya ay ganap na na-play. Elena, sabi ni Sandro, ang kanyang boses ngayon ay lantad na desperado. Siguradong hindi mo paniniwalaan ang mga pagpapalsipikong ito. Tayo ay pamilya, mahal ka namin. Pamilya, ulit ko, sa paraan na minahal mo ako nung sinabi mong mamamana ako ng 500,000 piso pagkatapos ng 22 taon ng kasal. Sa paraan na minahal mo ako nung binigyan mo ako ng 30 araw upang maghanap ng ibang matitirhan. Si Bianca, na tahimik hanggang ngayon, biglang nagsalita. Ito ay lahat lamang ay isang hindi pagkakaunawaan. Maaari nating ayusin ito. Maaari tayong gumawa ng mga pagsasaayos. Sa katunayan, putol ko. Walang dapat ayusin. Ang tunay na habilin, ang legal na umiiral ay nag-iiwan ng lahat sa akin. Ang pagpili kung ano, kung mayroon man sina Sandro at Marco ay magmamana ay ganap na sa akin. Kumuha ako ng isang dokumento mula sa aking bag. Ito ay isang gift deed na inihanda ko ngayong umaga. Ibibigay ko sa inyo ang eksaktong ibinigay ninyo sa akin. Nakuha ni Sandro ang dokumento at binasa ito ng mabilis. Ang kanyang mukha ay nagpapalit-palit sa pagkalito, pag-unawa at sa wakas ay takot. Binibigay mo sa amin ang bahay at ang villa, sabi ni Marco ng dahan-dahan. Ngunit kasama ang mga mortgage. Tama, magmamay-ari ka ng mga ari-arian na nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.6 milyong piso na may mga kaakibat na utang na 2 milyong piso. Naiwan ka ng 600,000 piso sa kawalan na tila angkop dahil sa iyong mga kasalukuyang problema sa pananalapi. Hindi mo magagawa ito, sabi ni Sandro. Ngunit ang kanyang boses ay kulang sa kumpiyansa. Sa katunayan, magagawa ko. Ito ay eksaktong nilayon ni Floyd. Nais niyang harapin mo ang mga kahihinatnan ng iyong mga pagpipilian. Sa wakas ay nahanap ni Martin Morrison ang kanyang boses. Elena, ito ay lubhang hindi pangkaraniwan. Marahil ay maglaan tayo ng oras upang isaalang-alang ang lahat ng mga opsyon. Hindi, sabi ko ng matatag. Napag-isipan ko na ang lahat.
Sina Sandro at Marco ay maaaring tanggapin ang kanilang mana tulad ng inaalok o maaari silang umalis ng walang anuman. Iyon lamang ang kanilang mga opsyon. At kung tumanggi tayo, tanong ni Marco. Sinagot ni James Mitchell. Kung gayon si Mrs. Whittaker ay maghahabol ng mga kasong kriminal para sa elder abuse, malaking pagnanakaw at wire fraud. Ang ebidensya ay napakalaki. Pareho kayong haharap sa malaking panahon sa bilangguan. Ang katahimikan ay tumagal ng tila ilang oras. Nakikita ko ang pag-iisip ni Sandro, sinusubukang humanap ng anggulo, isang paraan upang makipag-ayos o manipulahin ang sitwasyon. Si Marco ay mukhang natalo lang. Sa wakas, nagsalita si Sandro. Ano ang gusto mo mula sa amin? Gusto kong pirmahan ninyo ang mga papeles na tumatanggap ng mana tulad ng inaalok. Gusto kong sumang-ayon kayo na hindi na ninyo ako kokontakin muli maliban kung ito ay sa pamamagitan ng mga abogado. At gusto kong maintindihan ninyo na ito ang pinili ng inyong ama para sa inyo, hindi dahil sa puot, kundi dahil pinilit ninyo ang kanyang kamay. Nagsimulang umiyak si Bianca. Sisirain nito tayo. Mawawala ang lahat. Dapat ninyo iyon inisip bago kayo nagsimulang magnakaw mula sa inyong namamatay na ama. Sabi ko nang walang awa. Tumingin si Marco sa akin na may isang bagay na maaaring paggalang. Talaga siyang nagplano ng lahat ng ito. Bawat detalye. Ang iyong ama ay mas matalino kaysa sa inyong dalawa kailanman ay nagbigay sa kanya ng kredito. Sa huli, pumirma sila. Wala silang pagpipilian. Ang alternatibo ay ang bilangguan. At kahit sa kanilang desperasyon, hindi pa sila handa na iyon ay mapanganib. Habang sila ay lumabas sa conference room, si Sandro ay huminto sa pinto. Hindi pa ito tapos, Elena. Oo, tapos na, sagot ko ng mahinahon. Ito ay ganap na tapos na. 3 buwan pagkatapos, ibinenta ko ang mga real estate na hindi kayang panatilihin ni Sandro at Marco at lumipat sa isang kaakit-akit na cottage sa Carmel na nakatanaw sa karagatang Pasipiko. Ang cottage ay nagkakahalaga ng 1.2 milyong piso cash at nag-iwan pa rin sa akin ng mas maraming pera kaysa sa maaari kong gastusin sa maraming buhay. Nakakuha ako ng balita sa pamamagitan ng aking abogado na si Sandro ay nag-file para sa bankruptcy at dumadalo sa court-mandated na pagpapayo sa addiction sa pagsusugal. Si Marco ay lumipat pabalik sa kanyang ina at nagtatrabaho bilang night manager sa isang hotel malapit sa airport. Si Bianca ay nag-file para sa diborsyo at lumipat sa Los Angeles kasama ang kanyang kapatid. Minsan, kadalasan sa gabi, kapag ang hamog ay dumadating mula sa karagatan, iisipin ko si Floyd at magtataka kung aaprubahan niya kung paano naganap ang lahat. Pagkatapos ay maaalala ko ang kanyang sulat, ang kanyang maingat na pagpaplano, ang kanyang determinasyon na protektahan ako kahit na pagkatapos ng kamatayan. Sa tingin ko siya ay lubos na nasiyahan. Ang cottage ay may magandang hardin na napabayaan ng mga naunang may-ari. Ginugol ko ang aking mga araw sa pagbabalik nito sa buhay nagtatanim ng mga rosas tulad ng mga itinanim namin ni Floyd. Lumilikha ng mga herb garden at flower bed na namumulaklak sa maingat na planadong pagpapalit sa buong taon. Ito ay isang mapayapang trabaho kasi siya sa paraang hindi kailanman nagawa ng 22 taon ng pamamahala sa mga inaasahan ng ibang tao. Sa unang pagkakataon sa aking buhay na nasa hustong gulang, wala akong pinapanagutan maliban sa aking sarili. Sumali ako sa lokal na gardening club, kumuha ng mga klase sa watercolor sa community college, at nagsimulang mag-volunteer sa animal shelter. Mga simpleng kasiyahan, ngunit naramdaman nilang revolusyonaryo pagkatapos ng mga dekada ng pamumuhay ng aking buhay sa paglilingkod sa mga pangangailangan at kagustuhan ng iba. Isang hapon habang tinatanggal ang mga rosas sa aking front garden, isang batang babae ang tumigil sa gate. Siya ay marahil 30 na may mabait na mga mata at isang nag-aalangang ngiti. Paumanhin, sabi niya. Ako si Sarah Mitchell, anak ni James Mitchell. Sinabi sa akin ng aking ama na maaaring interesado ka sa ilang mga oportunidad sa pagboboluntaryo. Inilapag ko ang aking pruning shears at naglakad patungo sa gate. Anong uri ng mga oportunidad? Nagtatrabaho ako sa mga kababaihan na sinusubukang tumakas sa mga mapang-abusong relasyon, financial abuse, emotional manipulation, mga ganitong bagay.
Sinabi ng aking ama na baka maintindihan mo ang pinagdadaanan nila. Maaari, sabi ko, ngumiti si Sarah. Gusto mo bang marinig ang tungkol sa ginagawa namin? Habang nag-uusap kami, napagtanto ko na ang huling regalo ni Floyd sa akin ay hindi lamang pinansyal na seguridad. Binigyan niya ako ng isang bagay na mas mahalaga, ang kaalaman na ako ay mas malakas kaysa sa aking inisip, mas matalino kaysa sa inaakala ng sino man, at may kakayahang protektahan ang aking sarili at ang iba na kailangang protektahan. 2 buwan pagkatapos, itinatag ko ang Floyd Whitaker Foundation for Financial Justice na nagbibigay ng legal na suporta at edukasyon sa pananalapi para sa mga biktima ng financial abuse sa pamilya. Hindi ito ang pamana na inaasahan ni Sandro at Marco na iwanan, ngunit ito ang eksaktong pamana na nais ni Floyd. Ngayon, curious ako tungkol sa iyo na nakikinig sa aking kwento. Ano ang gagawin mo kung nasa posisyon mo ako? Nakaranas ka na ba ng katulad nito? Mag-comment sa ibaba. At samantala, iniiwan ko sa huling screen ang 2 pang kwento na paborito ng channel at tiyak na magugulat sila sa iyo. Salamat sa panonood hanggang sa dulo.